sa Batas Internet TV, exchange deal. Yan. Kaya nga po nagbibigay kami ng contest sa television, klaseng contest. Aba, bigyan niyo po kami ng mga video ninyo at pag inilabas namin sa Batas Internet Television, bibigyan po namin kayo ng libreng ticket, anywhere, to anywhere in the Philippines. Kasama magkita po ng Negros Navigation. Alright? Okay. Salamat sa Diyos ang ngalan ni Jesus. Meron po katanungan dito. Oy. Meron nga pala akong nakita na nai-post sa Facebook ni Emmy Calagos, yung pong editor ng summernews.com, yung tungkol sa isang kalsada, sa harap daw po yan ng isang opisina ng gobyerno. Kalsada ba yan? Highway ba yan? Diyan sa Catbalogan? Nakaw, nakita ko. Aba, kita nyo naman, punong-puno ng putik at punong-puno ng mga butas. Hindi na po kalsada yan Lubluban na po ng kalabaw. Yang nandiyan ipinapakita sa Facebook ni Emmy Calagos. Opo, puntahan niyo Facebook. Makikita po niyo yung sinasabi ko Nagulat nga ako kanina na meron po palang ganitong itsura diyan sa Catbalogan. Hindi ba syudad na to? Pagkatapos may ganyang klase ng kalsada sa harap ng isa pa namang ahensya ng gobyerno. Aba, hindi po ba nakakahiya yan? Sino ba mayor ng Catbalogan yan? Mayor, baka naman po pwedeng pakialaman nyo to. Of course, inilabas ito ng mata. Ano ba ibig sabihin ng mata? Emmy Calagos, pwede ka ba tumawag dito para makakausap ka namin? Sabi po sa akin dito sa mga tiga-DYMS, dati kasama namin si Emmy Calagos dito sa DYMS. Anyway, siguro nagsawa na sa radyo, kaya nasa Facebook. Pero nakikita ko yung posting niya. Wow! Antindi. Yung problema diyan po sa kalsada, diyan sa Catbalogan. Catbalogan ba yan, Emmy? Sa harap ng isang ahensya daw ng gobyerno, tanggapan ng gobyerno. Nako! Talaga naman, kailan ba maayos yung mga kalsada natin dito? Catbalogan nga ba yan? Ewan. Sige. Anyway, sa 0930-656-1389. Good day, Attorney Batas Mauricio. Nako, ayaw niya ipabanggit sa ere. Okay, hindi na po balik. Okay. Alright, wala na po tayong oras, pero gusto po namin sabihin na yung po pinapadala nyo sa amin ng mga text messages na tatanggap po namin. At amin pong sasagutin yan kahit tapos na po ang ating palatuntunan dito po sa DYMS Action Radio Catbalogan. Isang-isa na lang. Good day, Attorney Batas. May tatanong lang po ko. 7 years na akong guard sa agency ko. Ang problema, hindi kami binibigyan ng 13-month pay. At 4 na oras na overtime na walang bayad. Pwede ko pong makuha yun? Grabe talaga. Pwede po yun. Sa katotohanan po, pwede kayong magdemanda laban po dyan sa mga may-ari ng security agency at sa mga opisyalis na nagpapatakbo niyan. Para lang sa ganon, magkaroon po sila ng obligasyon na bayaran kayo dyan sa inyong minimum wage at pagkatapos dyan po sa 13-month pay at pagkatapos dyan po sa overtime ninyo na 4 na oras. O po, hindi ko nga maintindihan kung bakit naabuso ang mga security guards. Bakit kanyo? Aba, hindi lang po 8 oras ang ipinagtatrabaho nila, 12 oras. Pero hindi na bali sana kung minimum wage. Ang problema mo, 12 oras na nagtatrabaho, wala pa sa minimum wage na itinatakda ng batas. Bakit hindi pinakikialaman ng krame? Bakit hindi pinakikialaman ng kung sino-sino? Ewan ko. Hindi ko po alam. Alam po nyo kung anong ginawa nila? Kinapon ang mga security guards. Anong klaseng kapon? Batas Mauricio. Kapon. Alam niyo ba kung kapon? Yung po bang tatanggalin yung kwan para hindi na magkaanak. Ganun ang ginawa sa mga security guards. Bakit kanyo? Tinanggal ang karapatan na magtayo sila ng mga union. Yan! Wala pong karapatan ng mga gwardyang mag-union. Kaya hayun! Isa sila sa sektor na pinakakawawa. Isa sila sa sektor na talagang katakot-takot ang abuso. Meron nga kayong party list representative na inihalal, pinayagan ng COMELEC, bagamat napaka-milyonaryo, pero wala rin ginagawa. Di ba? Mahiya naman yung party list representative na yan. Kilala nyo ba kung sino yan? Kilala nyo? Kung kilala nyo, text nyo sa akin. 0922-833-4396. Party list representative ng mga security guards, sino ka? At pinababayaan mo ang mga gwardya sa kanilang kahirapan at sa mga pang-abuso laban sa kanila. Di ba may security agency ka rin, Congressman? Ano po tayong oras? Ulitin na lamang natin yung pong ating binasa. Naku, paano kung makikita si Malakias dito? Ulitin na po lamang natin at nang sa ganoon ay magkaroon po ng takot yung pong mga taksil na lalaki. Yan, taksil na lalaki. Yan, konti na lang. Kahit padiligin niyo ng luha ang altar ng Diyos, kahit pamanangis kayo dumaing, hindi niya kalulukuran ang mga handog niyo sa Kanya. Itinatanong niyo kung bakit?
Saksi si Yahweh na kayo sumira sa mga pangako ninyo na inyong asawang pinakasalan ninyo ng kayo'y kabataan pa. Sumira kayo sa pangako ninyo sa Kanya, bagamat nangako kayong magiging tapat sa Kanya. Hindi ba't pinag-isa kayo ng Diyos sa katawan at sa Espiritu? Ang layunin niya ay upang maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya huwag niyong pagtaksilan ang babaeng pinakasalan ninyo nung kayo'y kabataan pa. Nasusuklam ako sa pagpapalayas at paghihiwalay ng mga mag-asawa, sabi ng Diyos ng Israel. Yan ha, para sa mga masyadong mahilig at nag-iiwan ng kanilang mga asawa. Yan muna ang kabuuan ng ating paglilingkod. Salamat sa Diyos sa ngalan ni Jesus. Salamat din siyempre kay Kuya Jun Granados na siyang nakasama natin sa pagbibigay sa atin ng mga impormasyon kung sino yung tumatakbo. Bigyan muli ako Kuya Jun bukas kung sino yung mga iba pang tumatakbo at ang mabati naman natin sila. Ha? Okay? At salamat din po Station Manager Johnny Villamor sa patuloy na pagbibigay dahil sa kakampi mong batas sa DYMS Action Radio. Salamat po Father John Febrero ng DYKA Catholic Media Network ng San Jose Antique. Salamat Pastor Evan Aquino ng DXAS Paris Broadcasting Company sa Zamboanga City. Salamat po sa cable television na ito. Salamat po sa Batas Internet TV kay Ginoong Aisel Comedico sa ilalim ng internet website www.batasmedia.com. Muli ako po si Batas, Rene Batas Mauricio. Minsan pa, nananalangin na sumati ng pagpapala, pagkalinga, pagmamahal, kapayapaan at proteksyon ng dakilang Diyos. Ngayon at kailanman, at ako pa rin po si Batas, Attorney Batas Mauricio. Nagpapaalala, kakampi mo ang batas. Okay, to. Damong salamat.